Angeline's POV. Pinunasan ko ang luha ko at galit na tumingin sa upuan. Aalis na tayo rito, Nadia. Baka balikan ni mommy si nanay tapos mas malala pang mangyari. Ay hindi, Angeline. Bakit ka matatakot sa bruhang yon? Wala na siyang karapatan sa'yo simula nung iwanan ka niya. Magsama pa sila ng tatay mo. Umiling ako at mas lalo lang nasasaktan. Hindi ko yata deserve na sumaya. Lahat ng tao ayaw sa akin at lahat gusto na lang kunin sa akin. Naramdaman ko ang pagtapik ni Nadia sa balikat ko at pagyakap nito sa akin. Nandito pa kami, Angeline. Hindi mo sila kailangan na pilitin. Pero hindi ibig sabihin nun wala na nagmamahal sa'yo. Hindi mo sila kailangan isipin dahil kahit kailan, wala naman silang naging ambag sa'yo eh. Tahimik akong tumango at tahimik din na bumuhos ang luha. Natigil lamang ako na lumabas ang doktor. Pareho kaming kinabahan ni Nadia at tingin ko, muli lamang guguho ang mundo ko sa sinabi nito. Kailangan namin na ilagay sa ICU ang mama mo. Her blood pressure is getting too high and that is too risky. We cannot say if she can still recover right after this. But hopefully the medicine will work. Miss, marin ako napapikit at gusto ko na laman na magwala. Ngunit mahigpit akong niyakap ng kaibigan. Nadia, hindi ko kaya kang mawawala, si nanay. Alam ko naman na siya lamang din ang hindi nang iwan sa akin. Shh, Angeline, tiwala lang, makakaya ni nanay. Gising pa siya. Hindi ko alam kung para sa akin yon o para ba sa sarili niya. Ang alam ko lang ay pareho kaming nasasaktan. Hindi kami makatulog at nakatanaw lang kay nanay na puno ng aparatos. I still don't know if I can live if I lose her. She's been my mother for so long. She kept me, sheltered me, and nurtured me when everyone else left me. And now, seeing her in this state breaks my heart into a million pieces. Kahit sa upuan lang, pinilit kong matulog kahit ilang oras. Nagising lang ako sa sama ng pakiramdam ko. Halos takbuhin ko ang banyo para lang dumuwal. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Nang matapos magduwal, nang hihina ako lumapit kay Nadia. Hinanap ang bag ko at handa na sanang umalis kung di lang niya pinigilan ang kamay ko. Papasok ka sa trabaho, Angeline? Huwag ka na ron. Baka mamaya nandun ang bruhan ng mama at awayin ka lang. Nag-aaral lang pigil nito at hinawakan pa ang braso ko. Bumuntong hininga ko at maliit ng ngumiti. Sa tingin ko, hindi yun mahalaga ngayon. Ayos lang, Nadia. Ngayon ako hindi po pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Kailangan natin ng pera. Kailangan kong kumita. Wala itong nagawa kundi ang bitawan ang braso ko. Alam kong malaki ang gastusin at hindi po pwede na tumigil sa pagtatrabaho. Nakakainditin tong tumango at hinayaan na akong umalis. Bumalik lang ako sa bahay para magbihis. Kahit na mabigat ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa opisina. Hindi ko dinatnan si Andre doon ngunit may iniwan naman tong pagkain. Hindi ko nga magawang gumiti sa litsyong manok na nasa mesa ko. Gutom ako pero wala akong ganang kumain. Angeline, ilang folders na lamang pala ay ipapatingin ko sa'yo. Ayos lang ba kung bago ka umuwi ma-encode ko na? Si Melanie na may bitbit at 3 folder. Matipid akong umiti, tinanggap ang mga yon. Makakatulong ang mga yon upang kahit papano hindi ko maisip si nanay. Wow naman, may palit siyang manok na para si Sir Andre. Baka naman, Angeline, share your blessings. Humagikik ito at bahagya pang kinarot ang tagiliran ko. Kumibit balikat ako at total, wala naman akong ganang kumain, nilapit ko sa kanya ang manok. Sa inyo na, bigyan mo sila Karina at Edril. Natutuwa itong pumalakpak at kinuha ang manok. Siya pa mismo ang nagparte at naglagay sa mga plato at ibinahagi sa amin. Kahit gusto kong sumabay sa tuwa nila, hindi ko magawa. Pinilit ko ang sarili na mag-focus sa trabaho kahit pa lumilipad ang isipan ko. Kay Nay Celia, nangulot pa ang noo ko sa natanggap na mensahe kay Andre. Eat well, don't starve yourself. Nailing ako at nagtimpla ng kape. Nag-encode at tanghalian na may nasa po ko ang noo at nailing. Nakakaramdam ako ng gutom. Gusto ko nga sanang magayang kumain sa labas, ngunit tahimik ang paligid at tayong mabibigat na yabag ang pumuno noon. Nakatingin ako na makita ang pares ng sapatos sa harapan ko. Marahang nag-angat ng tingin para lang masalubong ang madilim na titig ni Andrea sa manok na nasa plato at sa mga folder sa mesa ko. Who gave you that workload, Miss Dimasupil? And where did you put the chicken? You did not even eat this one chicken thigh on your plate. Malamig nitong bigkas.
Dinig ko ang paggalaw ng mga upuan ni na Karina, kung kaya nilingon ko sila. Mukha tong di satisfied sa sagot ko ngunit di nagsalita. Kinuha nito ang folder na kinalaki ng mata ko. Binuksan niya yon at binasa kung kaya lalo kong kinabahan para kay Melanie. Miss Melanie? Who told you that you could pass your work to others? Did I command you to give some to Angeline? Sir, I'm sorry. Ramdam ko ang takot sa boses ni Melanie, kung kaya't tumayo ako at inago kay Andre ang folder. Hiningi ko sa kanya yan dahil wala ka naman pinapagawa sa akin dito. Exactly, sweetie. I don't want you to work. I will give you work whenever I want, so don't bother asking for one. Di yun makatarungan, Andre. Dapat pantay ang trabaho. Matalim ko siyang tinignan, ngunit hindi ito natinag. This is my company, sweetie. My company, my rule, he said with conviction. Umawang ang labi ko nang dumikit siya at agad dinantay ang kamay sa bewang ko. Ngayon, kung ayaw mong magalit ako, kunin mo ang bag mo at mag-lunch na tayo, sweetie. Mag-behave ka, baka gusto mo mawalan silang lahat ng trabaho. Bulong nito at ngumisi pa. Just fire me then, Andre. Matapang kong hamon. He chuckled sarcastically at hinigpitan pa nitong pagkakahawak sa bewang ko. No way, sweetie. There is no way out here unless I decide if I ever fire you. Ngayon ayusin mong sarili mo at aalis na tayo. Sa kabilang banda. I am not in the mood, Andre. Binawi ko ang palapulsuhan ko at humalukip-kip. Sinilyapan ko rin ang magarbong restaurant. Iilang tao nga lang ang nasa loob niyon. Narinig ko siyang bumuntong hininga. This might be the last time, Angeline. After this, you will be free. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya at balak na magtanong. Ngunit muli niyang hinawakan ng palapulsuhan ko at hinila ko papunta sa loob. Aminin ko man o hindi. Nawala ang tiyan ko na maglapag siya ng pagkain sa mesa. Hindi ko nga alam ang pangalan ng mga yon basta't alam ko, gutom na ako. Eat slowly, sweetie. Mahinahong paalala pa nito matapos kong kumagat sa hita ng manok. Nagangat ako sa kanya ng tingin. Hindi ito kumakain kundi nakatitig lamang sa akin. Tahimik kong binaba ang manok bago umayos ng upo. Tell me right away if there is a problem, Andre. Baka tatapusin mo na pala ako mamaya, hindi ko pa alam. Ngumisi ako ng sarkasiko at sumimsim sa tubig. Mas lalo na pirmi ang mga labi nito at tumalim ang tingin. His green and gray silvery eyes shouted danger all of a sudden. Nakaramdam ako ng kakaiba at medyo natakot. Dala mo ba yung maliit na ring box? Doon palang kinabahan na ako, napatayo at nagpapaypay sa sarili. Ano ngayon, Andre? Bakit? Babawiin mo? No way! Ako mismong kakausap kay Mr. Dante mo pero tungkol dito. He laughed sarcastically which made me stop talking. Kakausapin mo si Lolo? Siya nagtanong dito, hindi kanya kilala. At nagbago na isip niya, Angeline. Zebby talked to him. At ngayon, kailangan kong literal na putulin ang engagement. Malamig nitong tugon. Natigilan ako at nanghihina ang mga tuhod. Ramdam ko ang pag-iinit ng sulok ng mata ko kung kaya't umiwas ako ng tingin. Bakit? Mas gusto niya na si Ate Zebby? Mahinang tanong ko. Di pa nga ako nakikilala na matanda, ayaw na kaagad sa akin. Gusto kong magmura. Kung kailan kailangan kong manatili sa kumpanya, doon naman to titigil ang engagement? Not yet, but he will for sure. Just give me the box, so this will end as soon as possible, he impatiently said. Ngumiti akong mapakla sabay ng pagtulo na isang butil ng luha sa pisngi ko. Tinunasan ko yan bago siya matapang na tinignan. Wala tong ngiti sa labi at sabihin nating puno rin ng lamig ang mata nito. You are heartless, Andre. Tandaan mo ang araw na to dahil sinusumpa ko. Hindi ka maging masaya sa pili ng iba. Maliban na lang kung ako yon. Malamig nitong bigkas bago walang lingon likod na lumabas ng restaurant. Ayoko man sunod-sunod nagsipatak ang aking luha. Nanginginig ang labi ko at halos mahirapan sa paghinga. But then I bravely wiped my tears and looked for his car. Na makitang sasakyan nito, inis ko yung inirapan. Hinulughog ko sa bagang lipstick kong pula at nakangising binuksan. Kagat ko ang labi nang simulang ipagsulat ang lipstick sa bintana at katawan ng sasakyan ni Andre. Nakangisi kong sinulat ang heartless at monster sa malalaking letra. There, you deserved it, Andre. Napakawalang puso. Anggil ko, tinadyakan pa ang sasakyan nito. What did you do, Angeline? Namilog ang mata ko sa boses nito at nabitawan ng lipstick. Dahan-dahan pa akong humarap sa kanya para lamang makita ang naglalagablab nitong galit. Kulang kasi sa design. Ang itim, parang budhi mo. Alanganin akong tumawa at paunti-unti lumakad pa atras. Pa-car wash mo na lang, Mr. CEO.
Ngumisi ako ngunit napanunok ng talagang wala nang bahid ng bait ang tingin nito kung kaya inianda akong sarili para tumakbo. See you sa kabilang mundo, Andre. Sigaw ko bago tumakbo. Mabuti na lang at may dumaan na taxi. Pinara ko yun at nagpadiretso sa ospital kung nasan si Celia. Tumatahip ang puso ko sa kaba. Nagpapaypay sa sarili at halos pinagpawisan. Sorry G, ang bad ko po yata. Bulong ko. Kumalma lang ako na makarating na sa ospital. Napatayo pa si Nadia na makita ko. Bakit ang aga mo? Pinatalsi ka na? Agarang tanong nito. Bagsak ang balikat, umupo ako. Ngayon ramdam ko ang bigat ng problema. Ilang beses pa akong bumuntong hininga. Wala na Nadia. Tinapos na ni Andre ang engagement. Mas gusto na matandang Montero si Ate Zebby. Mahinang bigkas ko. Sumasakit ang puso ko kapag naiisip na wala na talaga. Malungkot akong yumuko at binagsak ang tingin sa sahig. Tinakwil na nga ako ni Mama. Nasa ospital pa si Celia. Pagkatapos tinapos pa ni Andre ang engagement. Hindi ko na alam kung anong susunod kong gagawin. Ramdam ko ang pag-upo ni Nadia sa tabi ko at pagtapik niya sa balikat ko. Ganyan siguro talaga, Angeline. Hindi lahat ibibigay sa atin. Minsan talagang mahihirapan ka pero kailangan mong tatagan. Problema lang yan. Si Angeline ka at mas malakas ka. Hinigpitan niyang yakap sa akin at tinapik-tapik ang balikat ko. Hindi ko na alam, Nadia. Pakiramdam ko ang sampid ko. Bakit ba ako pinanganak kung ganitong buhay din naman ang ibibigay sa akin? Minsan talagang maghihirap ka pero kailangan mong tatagan. Problema lang yan. Si Angeline ka at mas malakas ka. Hinigpitan niyang yakap sa akin at tinapik-tapik ang balikat ko. Hindi ko na alam, Nadia. Pakiramdam ko, sampid ako. Bakit ba ako pinanganak kung ganitong buhay din naman ang ibibigay sa akin? Tuluyang bumagsak ang luha ko at nanakit ang aking lalamunan. Sana pala hindi na lang ako binuhay. Sumisinghot na bigkas ko. Oo nga no, sana hindi ka na lang binuha. Natigilan to ng samaan ko ng tingin. Mabuti na lang nandyan ka, Nadia. Miss Di Masupil, I will go straight to the point. Ang iyong ina hindi nagre-respond sa gamot. We can't say if she can still make it until tomorrow. Ilang beses umulit ang sinabi ng doktor sa isipan ko. Na hindi ako makapagsalita at nagpatuloy sa paninikip ang puso ko. Tila pinapas lang sa loob sa isiping baka hanggang bukas na lang si nanay. Angeline, kumalma ka. Hindi ang doktor ang makakapagsabi kung kailan mawawala ang tao. May awa ang Diyos. Pilit akong pinapakalma ni Nadia ngunit hindi ako matigil sa pag-iyak. Tuloy-tuloy ang buhos ng aking luha. Nadia, hindi na pwedeng mawala si nanay. Hindi ko kaya. Shhh! Hindi pa, Angeline. Lalaban si nanay, ipagtatanggol ka pa niya. Hindi niya tayo iiwan. Tiwala lang, Angeline, kakayanin niya ni nanay. Naglalaba ngayon na mabigat na pantalon, ito pa kaya? Basic lang yan. Muling segue nito, ngunit ang mga matay puno ng luha. Ilang beses kong sinilip sa salamin ng ICU si nanay. Kahit ako mismo nahihirapan makita ang maraming aparatos sa katawan nito. Di ako makahinga at gusto ko nalang hilingan na sana ako na lang. Wag na siya. Kumurap ako at bumalik sa upuan. Inabutan pa ako ng burger ni Nadia at bottled water. Anong balak mo, Angeline? Maghahanap ka ba ulit ng trabaho? Tumingin ako sa malayo at nag-isip. Hindi, Nadia. Engagement lang tinapos ni Andre, hindi ang trabaho ko. Babalik ako ron. Baliw ka ba? Baka wala ka ng balikan doon. Bumuntong hininga ako at nasuklay ang buhok. Di naman ako tinanggal sa trabaho. Isa pa, kailangan ko to para kay nanay. Natahimik to, ngulit kalaunan hinawakan ang palad ko. Angeline, paano hanggang bukas na nga lang si nanay? Aalis ka pa ba? Malungkot nitong tanong. Pumikit ako at binitawan ang kamay nito. Hindi ko alam, ayokong isipin niya, Nadia. Kahit ilang beses akong pinigilan ni Nadia, wala itong nagawa na maayos ako kinabukasan para pumasok. Angeline, dito ka na lang. Muling pigil nito sa akin. Umiling ako at agad na tumalikod. Mas masasaktan ako kung mananatili ako doon. Isa pa, may tiwala ako di pa oras ni nanay. Gusto kong isipin na mamaya pag uwi ko, magaling na siya ulit. Tatayo na at yayakapin ako. Pigil ko mga hikbe na makarating sa building. Hindi naman ako pinigilan ng guard ng receptionist na pumasok. Di pa naman siguro ako tinanggal ni Andre. Nang makarating sa top floor, tahimik sila kanina. Palingali nga si Baron at hindi ako binati. Nakahinga lang ako na maayos na makita sa mesa kong ilang folders doon. Kahit lumilipad ang isipan ko kay Celia, ay sinubukan ko magtipa sa computer. Naagaw lang atensyon ko nang dumaan si Andre. Di ako nito tinapunan ng tingin at tuloy-tuloy lamang ito naglakad sa elevator. Nag-away ba kayo ni Sir Andre?
sutsot ni Karina. Hindi. Ah, abala lang siguro siya. Sagot ko na lang upang hindi na ito maitanong at hindi ko alam kung maiinis o maiyak sa katahimikan pagkatapos nun. Minuto na lang ang meron, Angeline. Ayos naman yun. Nilapag pa ang styro sa mesa ko. Nagpasalamat ako at agad yung binuksan. Nalukot lang ang mukha ko sa amoy at tila biniligtad ang sikmura ko. Napatayo ako at napatakip sa bibig. Bakit, Angeline, di mo ba nagustuhan? Ang bango pa naman. Si Karina ang nakatingin sa akin. Di ko magawang sumagot at basta na lang tinakbo ang banyo. Dumiretso ng sink at nagdadawal. Tila pinilipit ang tiyan ko at di ako matigil sa pagdadawal. Nang hina ako napahawak sa lababo. Tila umiikot ang paningin at nawawalan ako ng paghinga. Di ko halos na maihakbang ang mga tuhod ko na lumabas. Sumandal ako sa pader at pumikit. Where is Misty Masupil? It's working hours na and she's not at her table. Boses yun ni Andre. Di ko magawang sumagot kung kaya't pinilit kong humakbang papalapit sa mesa ko. Nasulyapan ko siyang nakatayo sa gilid noon habang sa lubong ang kilay. I'm here. Mahina akong bigkas. Naahapo pa akong dumiretso sa mesa at halos mawalan ng balanse nang sumandal doon. All of you, kung di kaya ng katawan, wag nang pumasok. Be productive and never act sick in front of me. Sigaw nito bago nagmarcha pabalik sa opisina.